nadurog yung isang batong pinisil ni Kuya. Nagkatinginan kaming dalawa habang nanlalaki ang mga mata ni Kuya sa gulat. Dali-dali siyang tumakbo pabalik ng bahay habang nagkakandira pa sa pagtakbo. Sumunod naman ako sa kanyang pagtakbo nang di alam kung bakit ganun na lang ang pagkakagulat ni Kuya matapos madurog ang bato sa kanyang kamay. Takot na takot ako dahil kinabog ni Kuya yung pinto ng sobrang lakas pagdating namin ng bahay. Kinabog ko rin yung pinto ng malakas habang nagsisisigaw. Mama! Mama! Bukas yung pinto! Dali! Pasok kami ni Kuya! Sarado pala kasi yung pinto habang papasok kami ng bahay. Tinanong ko si Kuya habang tarantang-taranta kami. Bakit kasi Kuya? Ano ba yun? Ano ba yun? Pasigaw kong tanong kay Kuya. Laking gulat ko nang binulong sa akin ni Kuya kung ano ba talaga yung batong nadurog. Agad kong binitiwan yung hawak kong bato at napasigaw lalo ako matapos ibunyag ni Kuya kung ano ba talaga yung batong napulot niya. Mama! Tae! Tae! Di ba to? Di ba to? Ako na yung sumigaw dahil ayaw ni Kuya na mapahiya kami sa iba pa naming mga pinsan, tito at tita at mga lolo't lola na kasama namin sa bahay. Hay! Di ko akalain na yung bato pala ay tae ng pusa na ilang araw nang nakabilad sa init ng araw. Hanggang ngayon, sa tuwing nakakakita ako ng itim na bato, ay naaalala ko pa rin kung paano kami kilabutan ni Kuya nang minsan kaming makahawak ng itim na bato.